Do you know the real reason why people come to the seashore? Formal na tanong ni Benedict. Bahagya pa ditong sinulyapan ng katabing asawa. Magkaagapay silang naglalakad ni Benedict sa tabing dagat. Katatapos lang nilang kumain ng hapunan. To smell the ocean? To taste the crystalline water? Pabirong sagot niya bagamat hindi niya ito nilingon. Hindi nalingid sa pandinig niya ang mahinang halakhak nito kung kaya minabuti niyang tapunan ito ng tingin. Come on, Dev. I'm talking about something much simpler. Giniya siya nito papunta sa mga naglalakihang mga bato na sinasalpok ng malalakas na alon. Magkaharap silang naupo doon. How about walking along the beach? Tanong ni Divina makalipas ang ilang sandali. Well, that's much better than smelling the ocean. Maaari din naman nating sabihin to get lost in time or to find their own perspective in the scheme of things. You're certainly philosophical this morning, Benedict. Kanina ko pa napapansin mula pa kanina sa villa. Naninibago kasi siya sa kinikilos ng asawa. Para bang natural na natural. Hindi katulad ng pakikitungo nito sa kanya noong nagdaraang mga araw. Nauungat kinakausap siya nito. Nagpapahayag ng mga malalambing na salita pero malamig. Para bang may kung anong damdamin itong pilit na pinipigilan. I just took notice. Pagbibigay katuwiran nito, nothing to eat. Fine, that is your opinion, and I won't contest that. Nagbawi siya ng paningin, tinuon yon sa maalong tubig. Ayaw na niyang tumitig sa mukha ni Benedict, baka masani na naman siya at hanap-hanapin yun ang paningin niya. Hindi alam ni Divina kung hanggang kailan niya makakayang pigilan ang tunay na damdamin para sa lalaking ito sa kanyang asawa. Ang akala niya ganun lamang kadali ang lahat na magagawa niyang gampanan ng obligasyon bilang mabuting may bahay nito na walang damdamin na kasangkot. Na magagawa niya ignorahin ang damdamin para sa asawa dahil tinuturing niyang matapang ang sarili, na nakahanda siya sa anumang pagsubok na maaring suungin dahil maraming pasakit na siyang napagdaanan. But she was absolutely wrong. Hindi pala siya ganoon katapang tulad ng kanyang inaasahan dahil ang totoo pala ay mahina pa rin siya. Hindi niya magawang pigilan ang paghulagpos ng tunay niyang damdamin para sa asawa. Mahina siya tulad sa ibang batang paslit na nangangailangan ng paggabay ng kanilang mga magulang. The tension within her was even worse than ever. Are you still with me, Dev? Is there something wrong? Something bothering you? Ha? Kumarap-kurap ang mga mata niya nang muling marinig ang tinig ni Benedict. Hindi niya matiyak kung anong mga salitang binitawan nito. I hate repeating myself but not at this point in time. Ang sabi ko kung may problema ka ba? Yes, she cleared her throat. When her voice came out, do you want to talk about it? Mahinang tanong nito moments later. Nagkatubili siya kung dapat nga ba niyang sabihin dito ang totoo. Ewan ko, hindi ko alam. Naguguluhan ako. Animo wala sa loob na sabi ni Divina. Naramdaman niyang mainit itong palad na dumapo sa isang kamay niya. About what? Or should I say who? Bahagya nitong pinisilang palad ng asawa. Sinabi ni Benedict in a soft but conceited voice. Please Benedict, I can't tell you exactly how I feel. Nais niyang ipaunawa dito na hindi ganon kadali ang lahat. But I insist, I'm your husband and absolutely willing to listen. Buong pampumuno na determinasyong sabi ni Benedict. This is too much, I don't have to tell you. Nilang pa niya yun ng pagkairita, mapanuri ang tingin pinukol sa kanya ni Benedict. Para bang pilit nitong inaalam kung anong tunay niyang saloobin at nakapagbibigay yun ng tensyon. But you should say it. I should know. Asawa mo ako't karapatan kong malaman kung ano man ang gumugulo sa'yo. Divina took a deep breath. Okay, I just want to know a lot of things from you. Katulad ng ano, napapantastiko ang tanong nito. Katulad ng kung ano ba talaga ang tunay mong dahilan sa pagpapakasal sa akin. Because I wanna grow old with you. Is that reason enough para masagot ang mga katanungan mo? Unfortunately, no. Maybe there's a few specific reason na mas kailangan ko pang malaman. Tinangka niyang alisin ang kamay na hawak nito, ngunit nabigul lang siya. Binitawan lang yun ni Benedict matapos nitong gawaran ng mumunting halik ang dulo ng kanyang mga daliri. My need for you is rapidly going beyond sex, my wife. Yun ang palagi mong tatandaan. Really? Kaya ba hindi mo malang tinatangkang angkinin ako? Huli nang mapagtanto niyang binitawang salita. Para bang sinusumbat niya rito ang bagay na yon. Kung bakit hindi siya nito inaangkin na para bang gusto niyang may mangyari sa pagitan nila ni Benedict. Pakiramdam ni Divina, bumaon ng mga paa niya
sa kinatutuntungan na bato dahil sa pagkapahiya. Nang makita ang pagsilay ng ngiti sa labi ng asawa, I shall bide my time. Kumbaga, hindi pa dapat but I really want to hold you in my arms, to touch you, to feel you. Pakaramdam ko nga nababaliw ako, isipin ko lang na nandun tayo at magkasama sa silid ko, sharing my bed. Huminto ito para tumawa. It was a soft, gentle laughter. Alam mo bang kinakailangan ko pang uminom ng sleeping pills every night para lang makatulog ako ng maayos? Hindi niya tiyak kung nagsasabi nga ito ng totoo pero talagang nabigla siya sa narinig. Kaya ba ganun na lang kapayapa ito kapag natutulog? Kaya ba parang walang anuman dito mga gabing magkatabi sila sa pagtulog? Ngunit sinarili na lang niya ang mga katanungang naglalaro sa isip niya. You hurt me so much, Dev, to the point na gusto ko nang sumuko. Nang sabihin mo sa akin na it's over na, ang lahat ay walang halaga, and all because of that damn bastard, pakaramdam ko'y daig ko pang sinaksak at nalagutan ng hininga ng mga sandali ring yon. Baka sa mukha nitong katapangan sa mga binitawang salita, ang latay na dulot ng mga katagang iyon, Divina was powerless to speak for herself. Bigla-biglay nawalan siya nakakayahang magsalita. From that very moment, I tried to get away from your memories. Sinabi kong maraming mga babae na maaaring pumalit sa'yo. But I was very weak to control it. Hindi ko nagawang kalimutan ka. Hindi ko matanggap na lahat ng namagitan sa atin ay baliwalang lahat sa'yo. Last, Benedict. Sa wakas ay nagawa niya sabihin, yun ang tamang salita sa mga namagitan sa atin. Pure lust, no more no less. Ngunit hindi yun ang sinasabi ng puso't isip niya. Marin yung tinatanggi. No, whenever we touch, the magnetic powers between us were spontaneous. At alam mo yan, ang nakaraan sa ating dalawa hindi lamang punong pagnanasa. May kasama yung damdamin. Are you insane? Tumayo siya't bahagyang lumayo dito. As a matter of fact, yes. I'm glad you know that. I'm crazy for you. Can't you see? Nakatayo na rin ito sa harapan ni Divina. Matagal itong naghintay na kasagutan mula sa asawa. Subalit walang salitang namutawi sa labi niya. Nang malaman ko sa papa ang tungkol sa turquoise, ay saka lamang ako muling nabuhayan ng loob. After all those years of pain and heartache, hindi maunawaan ni Divina kung anong dapat na maramdaman. Ang lahat ng mga sinabi ni Benedict ay tumimo hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang bawat kataga ay nagdudulot sa kanyang lalamunan ng mumunting bara. He stared at her for a few long seconds bago nito kinuhang dalawa niyang kamay. Tinaas yun sa pagitan ng kanilang mga dibdib. I love you, Dev. I always did. It is something that will last forever. Kailan naman hindi ako tumigil na mahalin ka? He whispered brokenly. Halos hindi na yun umabot sa pandinig ni Divina. Damang-daman niyang paglundag ng kanyang puso. Ang mga katagang yun ang kitagal na niyang pinapangarap na marinig mula sa lalaking buong puso niyang iniibig. Subalit hindi siya lubos na makadama ng kaligayahan. Naroon sa isang bahagi ng isip niya ang labis na pagtutol na nagsasabing hindi siya dapat na magtiwalang muli kay Benedict dahil nangangahulugan lamang yun na muli siyang aas at masasaktan. I don't believe you. Hindi ako naniniwala na magagawa mong mahalin ako. Umatras siya sa pag-aakalang magagawa niyang makalayo dito. Nalimutan niyang mga kamay niya ay hawak pa rin ito. I wouldn't marry you if I didn't love you. Umiling-iling siya. Don't make fun of me, Benedict. Paano mo magagawang mahalin ang kapatid ng babaeng pinagbintangan mong responsable sa maagang pagkamatay ng nag-iisa mong kapatid na si Rafael? I was not born yesterday. Natigilan si Benedict, nahulog sa malalim na pag-iisip. Unti-unting lumilinaw na dito ang lahat. Alam ko naman na ginawa mo lang lahat ng ito dahil gusto mong makapagiganti kay Munina. At dahil hindi ka nagtagumpay sa una mong balak, pinakasalan mo ako dahil alam mong hindi ko magagawang tumanggi dahil sa sitwasyong kinasangkutan ng papa ko. Tuluyan ang nabuong hinala sa isip ni Benedict. Hinalang kahit minsan hindi naglaro sa isipan nito. At kaya ka nakipaghiwalay sa akin ay dahil sa paniniwala mong yan. Hindi dahil sa ano paman. But of course, very authentic naman siguro nakita at narinig ko ng araw na yon sa hardin habang magkausap kayo ni Munina. Sinabi niya yun without telling herself to think twice. Ngunit huli na, malinaw ng lahat kay Benedict. I just want to know one thing from you, Dev. Sinabi yun ni Benedict as they stared at each other. Hindi mo malang ba ako nagawang mahalin kahit minsan? Kahit kailan? Please tell me, I want an honest answer. Pakiramdam niya hindi niya magawang huminga kung dahil sa malakas na hangin sumasalpok sa mukha niya
o dahil sa nararamdaman niyang paninikip ng lalamunan na hindi niya tiyak. Para bang nasa harapan siya ng dalawang makikitid na tulay, mga tulay na kinakailangan niyang daanan upang makarating sa patutunguhan. Ngunit kailangan niyang pumili ng tamang daan, para bang ito sa matter of life and death, pero nang pipiliin niya ang dikta ng kanyang isip o ang sinisigaw ng kanyang puso. Please let me know. Nagsusumamong sabi nito. I love you as much as you did. Kung saan siya kumuha ng lakas para isiwalat ang nadarama niya ay hindi niya alam. Hindi umaapaw ang kaligayahan sa puso ni Benedict. Hindi nito yun kayang ipaliwanag. Naramdaman ni Divina ang mahigpit na paghapit nito. Nasa bewang na pala niya ang mga bisig nito. Ang sumunod ay ang paglapat ng labi nito sa labi niya. Isang mainit na halik, marubdob, subalit walang halong pagmamadali. Halik na punong-puno ng pananabik at pagsuyo. Halik na umaapaw sa pagmamahal. She had let him kiss her. Tinanggap at tinugon niya ang halik na yon ng buong pagmamahal. Hindi na siya nakatutol ng pangkuin siya ni Benedict pabalik sa loob ng villa. I never thought I could have you in my arms like this again, Dev. Alam mo ba kay tagal kong hinintay ang pagkakataong tulad nito? Muli siya nitong kinulong sa matitipuno nitong bisig. Ngunit sa pagkakataong iyon ay mas mahigpit. Well, I won't pretend na hindi rin yun ang nararamdaman ko sa pagkakataong ito. His eyes were warm as they looked at her lips na para bang nais nitong muli yung angkinin. We both knew we could never be platonic to each other for a long time. Ngayon pa na malinaw na sa atin ang lahat. Sabi ni Benedict in a soft voice. And you cannot blame me for my distrust of you. Pinagkaila mo sa akin ng tunay mo pagkatao, maging ang kaugnayan mo kay Rafael Lorenzo. Bahagya siyang kumuwala sa mga yakap nito. Lumayo. Wow, somehow this sounds like a battle again between you and me. Totoo ngang kapatid mong siyang sinisisi ko at responsable sa maagang pagkamatay ni Rafael. Pero kinalimutan kong lahat ng yun mula nang makilala kita. At yun ang hindi mapaniwalaan ni Munina. Pilit niyang iginiit na ginamit lamang kita. She was the light smile on his lips. Noong una hindi mapaniwalaan ni Divina na muli siyang nagkamali sa pagkakataong iyon. Subalit yun ang totoo. Never did I intended to get your attention in the first place. Lalo nang malaman kong kapatid mo si Munina Montevillar. Subalit napakalakas ng epekto mo sa akin. Corny, but every time I come near you, habang unti-unti kitang nakikilala, unti-unti ka rin napapamahal sa akin to the point na I couldn't imagine living without you. And I've been thinking about you non-stop simula nang iwanan mo ko. Your memory is driving me insane. He still held her securely na para bang ayaw na nitong bitawan pa siya. Kung gayon ay bakit sinabi mong hindi sapat ang mga halik ni Munina? Saglit na nag-isip si Benedict. Dahil hindi sapat ang mga halik niya para magawa kong kalimutan ka. At tanggapin ang maling paniniwala niya. You're everything I wanted in a woman. Para mahalin at makasama for the rest of my life. I love you and that's one thing for sure. Now and forever. Really? Aniya sa tonong naninigurado. Subalit wala yung halong pagdududa. Absolutely. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Just don't look at me with those teasing looks at baka makalimutan kong malapit na sumikat ang araw. Gumapang ang mga kamay nito sa ilalim ng malaking kumot. Dumadama, naghahatid ng init, nanunukso, which sent shivers to her spine. Ilan sandali pa'y nagsimula silang muling sumayaw sa ritmo ng pag-ibig na tanging sila lamang ang nakakarinig. Pag-ibig na ipinagkait ni Divina nang dahil lamang sa mali niyang paniniwala. Pag-ibig na nawala ng halaga sa loob ng ilang taon, na nawala ng kakayahang maipadama ang tunay na kahulugan. Dapit hapon, malamig ang hangin na dumadampi sa kanilang balat, na mamalas nilang hagupit nun sa bawat pagsalpok sa naglalakihang mga bato. Animoy nag-uunahan ng mga ito na sapitin ng baybayin ng bawat sulok ng islang iyon. Do you still remember our first encounter? Tinitigan siya nito ng may pagsuyo. Magkaagapay silang naglalakad ni Benedict sa puting buhanginan. Magkahawak ang mga kamay. Why do you ask? Tanong niya. Nagkibit ito ng balikat ng walang anuman. I just want to know. I mean to remember that particular day. Gusto kong palagi mong maalalang unang araw na nagbihag mong puso ko. Kumikislap ang mga mata ni Divina. Ano bang pinagsasabi mo? Kunwari ay hindi niya ito maunawaan, patay mali siya. Ngunit ang totoo ay umaapaw matinding kaligayahan sa puso niya sa kalamang sa unang araw nitong pagkikilala ay nabihag na kaagad niya ang puso nito. You look fabulous ng araw na yon kahit sa simpleng ayos mo.
Humarang ito paharap sa kanyang daraanan, and I was overwhelmed with the desire to take you in my arms. Nang mamasdan kang nag-iisa at nakasandal sa puno, na para bang mag-isa ka lang sa islang ito. Somehow, isang malaking bahagi ng pagkatao ko nagtulak sa akin na lapitan ka. Magpakilala. To make the story short, you had my attention immediately. Walang babala siya nitong hinapit sa bewang at ginawaran ng halik sa labi. Halik na nagdudulot kay Divina ng kapanatagan ng kalooban, nang walang kapantay na kaligayahan. Mahal niya si Benedict noon pa man at ngayon siya naniniwala sa kasabihang, absence makes the heart grow fonder. Dahil higit niya itong minamahal, alam mo bang makailang ulit akong pinanghinaan ng loob bago ko naipa siyang lapitan ka? I was afraid of decline o baka hindi mo man lang ako pansinin. Pagbibigay alam nito na maghiwalay ang mga labi nila. Otomatikong natawa siya. Oh please, what makes you think na magagawa ko sa yung bagay na yon? With your great looks and charm, signature clothes and sense of humor. Walang babaeng makakatanggi sa isang tulad mo. You win people with your candor and humility. You're laughing out loud for the first time since I've met you. And I like it. Parang natural na natural, sabi nito. Baka sa mukhang pagkamangha. Animoy noon lang ito nakakita ng isang babaeng tumawa ng malakas. There was a time when I thought I'd never laugh again. And at ang muling magmahal, agaw nito sa iba pa niya sasabihin. Yes, ang muling mahalin ka. Ikinawit niya ang dalawang kamay sa may batok nito. And now, you give me both. Muling naglapat ang kanilang mga labi sa pagkakataong iyon ay mas matagal. Kapoy pinadarama nila sa isa't isang sinisigaw ng kanilang mga puso. Tulad ng alimpuyo na naglalakihang mga alon ang masisiding pag-ibig ni na Benedict at Divina para sa isa't isa. Kasing lawak ng kalangitan, kasing lalim ng dagat. Matapos ang tagpong iyon, tinahak nilang daan pabalik sa villa. Matapos makapaligo at makapag-ayos sa sarili. Muling naupo si Benedict sa tabi na natutulog na asawa. Magtutungo siya sa Lorenzo Hotel. May ilang linggo rin siyang namamalagi sa villa. Hindi siya nagpupunta sa hotel at sa iba pang lugar ng kanilang negosyo para tingnan ang mga bagay-bagay doon. Hindi naman sa nag-aalala siya since his company would not fall apart without him. Matatag na yun higit pa sa inaasahan niya. Mahalaga kay Benedict ang bawat oras at sandali. Subalit ang linggong nagdaan ay ginugol niya sa pinakamamahal niyang asawa. Para sa kanya, ang sandaling kapiling ito ang siyang mahalaga sa lahat. Sinulyo pa niya ang katabing asawa, payapa itong natutulog. She was perfect and special in so many ways. No one could ever take her place sa puso niya at ang iwan si Divina ay napakalayo sa isip niya. Kung maaari nga lamang palagi niya itong nakikita, ngunit marami siyang responsibilidad na kinakailangang gampanan. Isang masuyong halik sa labi ang ginawad ni Benedict sa natutulog pa ring asawa bago na ipa siyang tumayo at lisanin ng silid. Bagamat bago tuluyang makalabas ay meron siyang naaalala. Wala siyang dalang panyo. Gabi pa lang ay inayos na ni Divina ang mga gamit nila na isusuot sa umagang yon. Marahil nakaligtaan nito na ipaglagay siya ng panyo dahil doon hindi naiwasan ni Benedict na malalang ina. Ang mama niya ang siyang personal na mamahala sa mga bagay na may kaugnayan sa kanila ni Rafael mula nung mga bata pa sila at hanggang sa nagbinata sila. Ayaw nitong umasa sa mga maids kung ang pag-uusapan ng dalawang anak. Ultimo sa paghahanda ng kanilang pampaligo ng mga gamit at magiging pag-aayos sa kanilang silid ay itong gumagawa, isang bagay na namimiss ni Benedict sa kanyang mama. Mabuti na lang at nakumbinsi niya itong muling magbalik sa bansa ngayong nag-asawa na siya. Wala siyang inililihim dito tungkol sa tunay niyang damdamin kay Divina. Kung kaya ganun na lamang ang tuwa nito ng pakasalan niyang dalaga. May ilang taon nang namalagi sa ibang bansang kanyang mama dahil sa lubhan itong dinadamdam ang maagang pagkamatay ng bunso niyang kapatid. Bagamat wala itong sinisisi ng ibang tao sa pangyayaring iyon, at ngayon nga'y tanggap na nitong masakit na katotohanan, nakatakda itong bumalik sa bansa kasama ng kanyang papa sa lalong madaling panahon upang masaksihan ang isang marangyang pagdiriwang na gaganapin sa Isla Lorenzo. Nang makakuha si Benedict ng kailangan, wala sa loob na nakatingin siya sa closet ni Divina. Hindi niya ugaling makialam sa gamit na may gamit, subalit naroon ng matinding kuryosidad na makita yon. Hindi naman siguro masama kung saglit niya yung titingnan. Ilang saglit pa'y tumambad sa paningin ni Benedict ang maayos na pagkakasalansan ng mga damit ng asawa. Ang lahat ay nasa dapat nitong kalagyan. Napangiti siya. Saglit pang tinapunan ng tingin ang natutulog pa rin si Divina.
Sa nakikita niya ngayon, hindi maikakailang masino pang asawa sa kabila ng nakamulatang karangyaan nito sa buhay. Divina impressed people with her breeding and discipline. In person, she exuded simplicity. Yun ang isang katangian na bumihag sa puso ni Benedict. Ang pagiging simple at natural nito sa lahat ng bagay. Tochi was also known for her elegant taste in whatever she did. Benedict loved her more than ever before. Ang isiping muli itong mawawala sa piling niya ay lubhang napakahirap para sa kanya. Hindi na niya papayagan pang mawala ito sa kanya. Gagawin niya lahat, manatili lang ito sa piling niya. Ilang sandali pa'y naisara na niya ang closet ni Divina bago muling nilapitan ng tulog na asawa. Yumuko siya para muling gawaran to ng halik sa labi. Matagal, hindi alintana ni Benedict na baka magising si Divina dahil sa ginagawa. Nang matapos ay pinagmasdan niyang magandang mukha ng asawa. Hinaplos ang mapulang labi, ang pisngi. Saglit pa niya sinuklay ang buhok sa pamamagitan ng mga daliri. Nang bumaba ang tingin niya sa malambot, malusog na dibdib ng asawa, rawari ba'y nag-aanyaya na haplusin niya at damahin. Otomatikong nanariwa sa isipan ni Benedict ang mga tagpong nakakulong sa mga bisig niyang pinakamamahal na asawa. Dinama, inangkin, habang buong puso ito nagpapaubaya at tumutugon sa kanya. Kasabay noon ng matinding init na unti-unting nabubuhay nang dahil sa isiping iyon. Ang pagnanasa na muli itong angkinin, ang ipadama ang matindi niyang pag-ibig dito. Mabilis na ipinilig ni Benedict ang kanyang ulo, pilit tinataboy ang damdaming iyon. Umunit siya ng tayo bago pa malimutang kailangan na niyang magtungo sa hotel. Kailangan niyang umalis hanggang makakaya pa niyang pigilan ang masiding damdaming iyon. Nana Doring, wala hubang nababanggit sa inyong asawa ko kaninang bago siya umalis? Tanong ni Divina nang bumungad to sa terasa. Dinalhan siya nito ng mainit na gatas. Abay tungkol saan? Nagtatakang balik tanong ng katiwala. Pinatong nito ang hawak na tray sa ibabaw ng kwadradong salaming lamesa. Hindi ko kasi alam kung dito siya magla-lunch o hindi. Nang magising kasi siya, wala na sa tabi niya si Benedict. 3 rosas lang ang naroon at nakapatong sa ibabaw ng una nito. Hindi ko lang matiyak pero parang nabanggit niya sa akin na gagabihin siya ng uwi buhat sa ibayo. Marami yatang panauhin ngayon doon. Balita ko may ihahatid na naman ngayon dito si Samuel. Siguro dahil napakainit ngayon ng panahon, kaya mas gusto ng ilan na magtungo sa ganitong mga lugar. She didn't like the feeling of disappointment, ngunit wala naman siyang ibang magagawa kung hindi ang hintayin ito. Ganun ba? Sige ho, Nana Dory. Salamat ho sa impormasyon. Itong batang ito, akala mo'y kung ano. Walang anuman yon. Halingat maiwan na muna kita dito at marami pa akong gagawin doon sa kusina. Salamat din nga ho pala sa gatas. Habol niya ng akmang tatalikod na ito para umalis. Ngumiti si Nana Doring na may kasamang tungo bago nito pinagpatuloy ang pag-alis. Naiwan si Divina na napatingin sa kawalan, nahulog sa malalim na pag-iisip. Parang hindi niya makakayang hintayin ang muling pagbabalik ni Benedict. Nananabik siyang muli itong makita. Ngunit hindi lang yun ang tanging dahilan. Hindi niya maunawaan, ngunit hindi naman ganun ang nadarama niya kanina. Parang bigla-biglang hindi siya makapakali. Ngayong wala sa tabi niya si Benedict. Parang bigla-bigla siyang kinabahan, natatakot, naghihinala. Hindi niya gustong ganong pakiramdam, lalo na't wala namang sapat na batayan para siya nagkakaganon. Pero talagang naroon ng matinding tensyon ang pag-aalalang bumabalot sa buo niyang pagkatao. Noon lamang nakadama si Divina ng ganoon. Wala sa loob na sinulyapan niya ang dinalang gatas ni Nana Doring. Napabuntong hininga siya, marahang kinuha yon bago maiangat na uminom. Naisip niyang marahil sa pamamagitan noon napapalis ang kakatawang damdamin noon. Ngunit hindi pala, napahawak siya sa tapat ng kanyang dibdib. Naroon pa rin ang malakas at mabilis na pintig ng kanyang puso. Para bang may nais yung sabihin sa kanya, natatakot siya. Yun ang natitiyak ni Divina na nararamdaman ng mga sandaling iyon. Ngunit bakit? Wala siyang maisip na dahilan kung bakit siya nakakadama ng ganon. Kung saan kaya niyang maunawa ng sinisigaw ng kanyang damdamin. Masakit mang aminin subalit totoong napakalaki na nagawa niyang pagkakamali kay Benedict. Ngunit sa kabila pa rin noon ay nagpatuloy pa rin itong pinadama at pinapakita sa kanyang matindi nitong pagmamahal sa kanya. Pag-ibig na minsan nagawa niyang pagdudahan at talikuran at ngayon nakakaramdam siya ng isang damdaming hindi niya kayang basta na lamang baliwalain. Ayaw niya mag-isip ng isang konklusyon o ng isang bagay na naglalaro lamang sa kanyang isipan dahil batid niyang hindi yun makatarungan. Hindi nararapat na pag-isipan niya na hindi maganda si Benedict. Ngunit bakit hindi niya magawang iwaksi sa kanyang isipan ng kung anumang naglalaro sa baling tataw niya? Tumayo siya, humarap sa karagatan at sa kalangitan.
Saglit niyang pinikit ang mga mata, nilanghap ang sariwang hangin at pinakiramdaman ang pagdampi nun sa kanyang balat. Muli tinuon niya ang buong atensyon sa malinaw subalit maalong tubig. Nahiling niya na sanit tangahin na lamang ng mga along iyon ang kung anumang bumabagabag sa kanya. Lumipas ang mga sandali subalit nandun pa rin ang kakatuwang pakiramdam na yon. Nagpapatuloy at habang lumilipas ang mga oras lalo yung tumitindi. Animi pinadarama nito kay Divina isang bagay na hindi nito magugustuhan. Iniisip niyang bunga lamang yun ang kanyang malikot na imahinasyon. Pero napakalakas ng hatak nito sa kanya para magawa niyang baliwalain. Noon, inakala niyang mahalin si Benedict ay isa lamang malaking kahangalan. Ngunit nagkamali siya. She didn't want to lose him again ever. She wanted him with her always. Sa nararamdaman niya ngayon, natatakot siya sa isiping muling mawawala sa kanya si Benedict, ang pinakamamahal niyang asawa.